Do you know that each time we learn the word of the Lord, it's just like all of us are being held by the Lord Jesus Christ and teaching us para mga bata na kung saan hindi ba ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin is we must humble ourselves like children para tayong mga batang masunurin. Dahil hindi naman tayo mag-acting na bata. Ano? Iba yung bonding sa mature na tao. No? Iba yung, hindi na tayo dun sa, you know what I mean? You know what I mean? Hindi tayo bonding sa ating mga pag-uugali, but rather, ang gusto ko pong ibigay sa bawat isa sa atin is we become like children in the sight of God, in His ways, in His teachings. Whenever, sabihin na natin sa mga parents natin nung tayo maliliit pa, whenever they say something, we do it. Amen? Gagawin natin. Laging kwento sa akin nila papa, sa akin ni mama, na nung maliit daw ako, masyado daw akong masunurin. No? Masyadong masunurin to the point na, upo ka lang dyan, huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang. No? May pupuntahan lang saglit si mama mo. Tapos daw, for the whole hour, I was just sitting there. Tapos yung, alam niyo yung paan ng bata kapag nakaupo sa mataas na upuan, yung gumaganon-ganon. Ganun lang daw ako. Sabi ko. Kaya sabi nung mga lola-lola ko noon na, Apo, huwag ka masyado maging masunurin. Sabi. Ngayon, I am not, ewan ko no, nung malit ako, ganun ako, pero nung malaki na ako, hindi na ganun. Ang pino-point out ko lang po dito is God wanted us to listen to Him the same way. That when He teaches us something, wag na tayo magtanong, Lord, bakit? Di ba? Kadalasan ganoon tayo, Lord, bakit? Bakit tayo ng bakit? Talong tayo ng tanong, no? Pero maging masunurin na tayo and let's just come into the fullness of what God is teaching us in our lives, in our situation, o kung nasaan man tayo. Kasi alam niyo po, ang Panginoon, tinuturuan tayo sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kapag marunong na ang isang bata, pag marunong na maglakad, hahayaan na natin, di ba? Hindi naman all the time na gagabayan natin silang, yes, we look at them, pero not all the time hahawakan natin yung balikat nila o yung damit nila dito para hindi sila tumumba. Tama? Because God is teaching us something in the same way when the Lord asks us to do something regarding His Word and we do it, we learn about it, and He will cause us to go through something so that we can use what we have learned. Amen? Para kapag nag-aral ka ng doktor, anong gagawin mo sa pagka-doktor mo? Ano susunod? Kukuha ka ng lisensya. Pag nakakuha ka ng lisensya, magpa-practice ka ng medicine. Tama? Yun yung gagawin mo. Gayun din kapag nag-aral ka ng accounting. Hindi ka uupo sa bahay at wala kang gagawin. Tama? We are supposed to do something when the Lord teaches us. Now, God wants us to fight against the enemy. Labanan natin ang kaaway. Listen carefully. Sabi niya sa Luke chapter 10 verse 19. Listen carefully. I have given you authority that you now possess to tread on serpents and scorpions, and ability to exercise authority over all the power of the enemy, which is Satan. And nothing will in any way harm you. God has given us power. What are we supposed to use this power? Bakit tayo binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon? If God has given you ability to sing, what are you going to do about it? Kaya nga ito, kapag binigyan tayo ng Panginoon ng something, we use it for His glory.
we use it for His glory and His glory alone. Ngayon, kapag binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, He has given us power to overcome. Ibig sabihin, we're supposed to overcome. That's why we are all going through a lot of troubles in life because God wants us to overcome and use the power that was given to us. Question. Ilang beses na tayo naka-overcome? How many times have you overcame the power of the enemy through the power that God has given you? Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all of the power of the enemies. God did not just give us the power for nothing, but He gave us something so we can win against the plot of the enemies. How can we win if we will not fight against the enemy? Ephesians chapter 6, verse 12. Ano po yung nakasulat dito? Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle. Sabihin natin, wrestle. Anong ibig sabihin ng wrestle? Makipaglaban ka. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Na-discuss natin to one time kung saan napag-aralan natin itong mga different entities na ito, principalities, powers, rulers of darkness, against this spiritual wickedness in high places. All of these things exist. Kaya huwag niyo sasabihin, Kristiyano kayo, tapos hindi kayo naniniwala sa multo. Totoo po yung mga espiritu. Okay? Because all of this is, kaya nga meron tayong Holy Spirit. Okay, di ba? Holy Spirit resides in you. It's the power of God. He lives in you, in us. Okay? Pero kapag wala kang Holy Spirit, iba ang spirit na, kung sa baga, yung puso mo nakasulat doon, for rent. Okay? For rent. At alam niyo yung uso sa Amerika, kapag may mga bakanteng ganon, ini-squatteran. Di ba? Ini-squatteran. Parang sa mga palipaligid natin dito. Kapag nabakante yan, may magbebenta sa'yo. Bibigay ko sa iyo ang rights. Ayan. Yan yung uso dito sa AMSEC eh. Tapos magbabayad ka, napatayo ka ng bahay, hindi naman pala sa iyo lupa. Tapos magre-reklamo. So on and so forth. Kapag binitawan natin ang isang bagay, ito lote ito eh. Bantayan mo. Sino magbabantay? Si Jesus. So let Jesus come and enter your heart. You see, Ephesians chapter 6 verse 12, we are called to wrestle. We are called to wrestle against, not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness of this world, and spiritual wickedness in high places. Okay? Yes, ito po Jesus won it all at the cross of Calvary, and Satan already is defeated. But if we do not abide with Jesus daily, in every moment of our lives, Satan will accuse us. Satan will accuse us of our sins so that he can still kill and destroy. Alam niyo ba si Satanas ay i-accuse tayo palagi? Parang tingnan niyo ito, si story ni Job. Ano yung accusation ni Satan? Sabi niya kay Lord, kaya lang naman siya sumusunod sa iyo kasi binibigay mo lahat. Wala namang kasalanan si Job. Kasi walang ma-accuse si Satan kay Job. Kaya tinignan niya na lang kung ano yung biyaya na meron. Even though we do not sin, Satan still accuses us of something. Tingnan niyo yung sinabi niya. Sa Jude, mamaya pag-usapan natin, nakasulat sa Jude, na kung saan si Satan is contending with the body of Moses. Ang ginagawa niyang dahilan is yung sin na ginawa ni Moses. Ano yung sin na ginawa ni Moses? He struck the stone. Sabi ng Panginoon, kausapin mo. Okay?
Pero, actually, may symbolism pa yun di ba? Yung strike is one time only. Stone represents Jesus. Hindi mo siya pwedeng i-strike ulit kasi he already suffered. Kaya nung nag-suffer na siya, all you need to do is just to talk to him. Okay? Now, yun yung ginagawang accusation ni Satan so that he can possess the body of Moses. Okay? Now, if all of us, yes, Jesus won at the cross of Calvary, if all of us will not abide in the Lord Jesus Christ, will not abide in His Word, then all of these things will just cause us to go in sin against the Lord. At kapag tayo ay na-accuse ni Satan, ang mangyayari nito is he can now enter our lives. Kaya ito, isipin natin pong mabuti, everyone. Do you know why we need to be in the presence of God always? Sabihin natin daily. Daily yan Hindi ito yung parang pag-feel mo lang. Kasi hindi naman tayo 24 hours kaya nating to be in the presence of the Lord, to worship God. Because of the limitation of our physical body, we get tired. Napapagod tayo. But you see, we must always come into the presence of the Lord. Why do we need to pray daily and why we should call upon Jesus' name in every moments of our lives? Ito po ang dahilan sa Revelation chapter 12 verse 10. Okay? Kung babasahin natin dito, skip ako ng konti kung sino si Satan. Sabi niya dito, for the accuser of our believing brothers and sisters has been thrown down at last. He who accuses them and keeps bringing charges of sinful behavior against them before God day and night. Sabihin natin, day and night. Day and night, Satan never stops accusing you. Hindi siya tumitigil. Kaya kapag meron kang unforgiveness sa iyong puso, Lord, sasabihin niya, Father in heaven, unforgiveness. And every open door in our lives, dito pwedeng manghimasok ang kaaway. Every sin causes an open door in our lives. Kaya dito, pwedeng gawin ng kaaway, he can steal, he can kill, he can destroy. He can steal your finances. Oh, listen to me. Ito, hindi ko sasabihin ito because I'm the pastor. I'm just teaching you the word of the Lord. Napaka-sensitive kasi ng mga, actually, kayo okay lang kayo dito pero yung mga taong nakikinig sa ating video regarding sa tithes and offering. We are practicing tithes and offering because God asks us to give back to the Lord. Give in accordance to what your heart can give to the Lord. Not grudgingly, sabi niya nga. Ibigay natin yung nasa puso natin. Makinig kayo mabuti. Kahit gaano pa kaliit ang iyong sinesweldo, dapat magbibigay ka ng ikapu mo. Okay? Sa tuwing hindi ka magbibigay ng ikapu mo, Pastor, is that a sin? Listen to me. Satan will accuse you, Lord, not following. Kaya sometimes, magtataka na lang tayo, bakit there is a devourer inside our home that causes us to lack a lot of things. Hindi lang sa lack yun. Sa palagay niyo po na ang hindi pagsunod sa Panginoon ay mawawalan ka lang ng pera. Sinasabi ng mostly ng mga ibang nagtuturo na kapag hindi ka nag-tithes, hindi ka nagbigay ng iyong offering, mangyayari sa iyo, mananakawan ka ng kaaway, which is true. Ang iniisip lang natin is financial nakaw lang. No. You will also be robbed with your health, with your family issues, with things, with your promotion. More so, kapag idadahilan mo na sasabihin, naintindihan naman ni Lord na kailangan ko. Yes, maintindihan niya.
Pero you're opening a door for yourself, door for the enemy to enter therein. Okay? As Christians, as believers of Christ, the word of the Lord is not a suggestion. I will repeat it again and again. It is a command. A command for us to follow. A command or a teaching of, sabihin na natin, of our Father. Remember, we are children in His sight. The things that He knows is more than what this world in its full knowledge can know. Hindi kakayanin. Kaya nga, kapag ang inutusan tayo ng Panginoon sa Kanyang salita, in His basics, we follow. Amen? Sabi mo sa katabi mo, we follow. Okay? We follow. No? We do not just hear the word, papasok sa isang tenga, lalabas sa ilong. Okay? Lalabas sa kabilang tenga, di ba? Yun ang usually. Okay. So ganito yan, people of God. Day and night, the devil never rests and continually accuses the believers of their sin. That is why if you sin against God, don't prolong it, and come into His altar, kakakanta lang natin, come into His altar and ask for forgiveness right away. Tell the Lord with full remorse that you sin against Him and that you are weak. Nahihirapan ako, Panginoon, sa kasalanan ito. Naalala niyo yung isang example ko na naka-overcome ng kanyang paninigarilyo? Sabi niya sa Panginoon na, Lord, hindi ko talaga matanggal. Forgive me, Lord. Lord, forgive me. Hindi ko talaga matanggal. Naubos niya na yung sigarilyo. Pero each time nahihit-hit siya, humingi siya ng patawad sa Panginoon until the day that God delivered him completely. Okay, this is a true story. Okay? Sa mga naging kaklase ko yan sa seminary, no, bago sila naging Kristiyano. No? So ganyan yan. If we come to the Lord, He will give us the strength. If we continue to declare, Lord, I am weak in this part. Pero hindi ibig sabihin na pagtutuloy-tuloyin mo yun, no. Ibig ko sabihin, kapag nagkakasala ka, Lord, nahirapan talaga ako magpatawad ng tao. Pero sa each time na makikita mo yung taong hindi mo mapatawad, Lord, forgive me, hindi ko siya mapatawad. Pero Lord, sabi mo sa iyong salita, pag hindi ko siya napatawad, hindi mo ako papatawarin. Now what? Ang gagawin natin? So, we come into asking the Lord for forgiveness still. Lalapit pa rin tayo sa Panginoon. Sige, ito yung kalakasan kung saan tayo kukuha ng lakas. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And He said to me, my grace is sufficient for you. The power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast about my weakness so that the power in Christ may dwell in me. Whenever you tell the Lord that you are weak at some parts, doon ka niya tutulungan. Kapag sasabihin mo, hindi, malakas ako dito. O hindi mo pala kailangan ng tulong. Hahayaan ka ng Panginoon. Okay? Because all of us have different weaknesses, have different strengths. That's why the Lord is asking us to gather together in His name so that we could encourage one another. Some of us are weak in our faith. Some of us are good encouragers. Some of us have a good hearing in hearing the voice of the Lord. Some of us don't. But some of us can also minister. Alam niyo yan, as one body, ang nagiging strength natin sa bawat isa, yung bawat isa. Kapag weak tayo dun sa part na yon, we come into the altar. We come into the presence of the Lord. We come into the knowledge of the Word. Together, we encourage one another. Kaya kapag ang ating mga kasama sa ating pananampalataya ay nanghihina, we encourage them. Amen? We do not just ignore. Kaya ito po, ang grace ng Panginoon ay sufficient to all of us.
Ang biyaya ng Panginoon is what sustains us. Okay? That's why even if you are weak at some parts, ang Panginoon ang tutulang po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo yung kung paano nag-ooperate si Satan. Hindi pa naman ito nagbago ever since the very beginning. Tignan ito mabuti, no? Satan accuses the believers of Jesus Christ in this way. So this is what's happening. Satan tempts us to sin. Satan tempts us to sin, and if we fall to sin, ang usually nangyayari sa atin, nahihiya tayong lumapit kay Lord. Lord, nagkasala ako. Huwag ka na mahiya. Okay? Ano na rin marumi na rin tayo in the first place. Just come because we need the Lord's help. Ang pinakamahirap talagang lumapit sa Panginoon yung pakiramdam nila hindi sila nagkakasala. Yun yung mga patana. Ibig sabihin yung kalyado na sa kanilang kasalanan. Pero pag ikaw ay nakakaramdam pa rin ng conviction, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, even though adik na adik siya sa paninigarilyo, ano niya doon, ang puso niya doon is, Lord, gusto kong magbago. Gusto kong ma-change. Pero Lord, tulungan mo ako. Parang ganon. So ito, what's happening here is Satan tempts us into sin, and if we fall to sin, he causes us to prolong time before we ask God for forgiveness. And while doing so, Satan accuses us in front of God. Look at your son. Look at your daughter. They are living in sin. Pastor, ano bang mangyayari kapag inaccuse tayo ni Satan? Ito mangyayari. Okay? When Satan accuses us, now he has access to our lives. Access to yourself, in your, sabihin na natin, in your family, in your health, in your relationships, in your finances, in your promotion, in your integrity, in everything that you have. Satan now have access to you. If we sin. Pastor, hindi naman natin maiwasan, minsan nagkakasala tayo. Pero wag niyong araw-arawin na ibig sabihin, yung sa ating mga Kristiyanong nabago na, para kasing ganito yan, no? Alam mong hindi ka pa talaga handa para mag-ministry kapag ikaw ay may pinapractice pa rin kasalanan. Okay? So alam mong hindi ka pa ready. Pero kapag oras na ready ka na, yung alam mong you are trying your best to follow the Word. Ito isang secret para marinig si Lord. You're trying your best to follow the Word and every instruction of the Word you are doing daily in your life. You come into the presence of the Lord. You worship the Lord daily in your life. You meditate upon His Word day and night. And to the point that right now you are doing the call. Alam niyo po, oras na ginawa natin yun, andun na tayo dun sa point na yun, we are now the prime target of the enemy. Okay? Pag gusto niyo maging tropa ang demonyo, huwag niyong gawin yung gusto ng Panginoon. Tropa kayo ng kaaway. Lahat ng tropa, hindi niya atakihin. Pero ito po, kapag ikaw ay naging threat sa kingdom ni Satan, he will try to destroy you. And of course, hindi ko sinasabing protected na ako ngayon. Hindi na ako tatablan ng kaaway sa kanyang mga temptation. I'm still human being. Ibig ko sabihin dito, I do not deliberately go into sin. Kaya pag humarap sa atin ang temptation, anong gagawin natin? Sabi mo sa katabi mo, takbuhan. Okay? Hindi ka tatakbo papalapit, takbo ka papalayo. Okay? Parang si Joseph. Naghuhubad na sa kanya yung asawa ni Potiphar sa kanyang harapan. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Dahil walang matibay na lalaki sa ganon. Hindi niya sasabihin, hindi, matibay ako. Tapos nandun siya nag-stay doon. Kalokohan yun. Kahit ano pang pagka-Kristiyano mo, bibigay ka doon. Laman yun eh. That's why in every weaknesses that we have, we do not go into it. Alam mong may weakness ka sa pagchichismis,
Kapag may naririnig ka, uy, alam mo sa ganyan-ganyan, nakikiliti ang iyong mga tenga, takbo ka. Papalayo. Okay? Hindi po papalapit. Papalayo. That's why ito po yan, when we continue to do all of this sinful nature of our lives, magkakaroon po ng access si Satan sa buhay natin. Okay? Especially kapag nagkaroon tayo ng matinding pagtatanim na kasalanan. Madami nagsasabi na yung mga Kristiyano, sinasabi nila dapat isa lang asawa. Pero bakit si David? Bakit si Solomon? Ayan, yung mga arguments nila eh. Buksan natin sa Deuteronomy 17:17. Deuteronomy 17. Sabi niya dito, He shall not multiply wives for himself, or else his heart will turn away, nor shall he greatly increase in silver and in gold for himself. O anong utos ni Lord? He shall not gather wives. Pastor, bakit si David? Bakit si Solomon? Bakit sila? Makinig kayo mabuti. Tanungin ko po kayo, hindi ba sila pinarusahan ng Panginoon? Ngayon, di ba? So, the Bible condemns multiple wives. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Okay? Isa lang. Okay? Isa lang. Pag nagsabi ka na ng I do sa isa, that's it. Kaya wag nating i-argue yun. Napakamaling argument. Sorry for the word. Napakabobong argument. Kung sasabihin nila na it's okay to have multiple wives. Kasi, that's why all of us must come into the presence of the Lord through His Word, na hayaan natin na ang Panginoon ang magtuturo sa atin ng katotohanan. Okay? So, balik po tayo dun sa topic, no? Ba't tayo napunta doon? Gusto ko lang pong i-address, no? Ngayon, if Satan continually accuses you of your weakness, then what are you supposed to do? Do something about it. Pastor, pero yung kasalanan ko, kailangan ko ng certain time para ayusin. May mga ganong situation. Paano yun, Pastor? Am I still protected? You are not, actually. And all I can do for you right now, if you're in that situation, all I can do is just to pray for you. But you see, you have to do something about it. Gagawa ka ng paraan. Halimbawa, hindi kayo kasal, gawa ka ng paraan. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, gumagawa ako ng paraan. Protektahan mo po ako. Protektahan mo po ang pamilya ko. Huwag mo po kaming pababayaan. Because this is what the Lord wants, is for you to have that heart na kasi 1 John 1:9, the Lord is faithful and just to forgive those who sin against Him. Okay? So if we are full of remorse of what we have done, then the Lord will forgive us. Pero just so you know that we will still, sabihin na natin, aanihin pa rin natin yung nagawa nating kasalanan. Hindi ibig sabihin na patawad na tayo ng Panginoon, then wala na tayong aanihin, na forgive na ako, wala nang aanihin. No! Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo, mga anak ng Diyos. Pag tayo ay gumawa ng matinding kasalanan, aanihin natin yan. Tingnan niyo si David. Sabi ng Panginoon sa kanya, ano yung ginawa niya kay Bathsheba nung una? Sinilipan niya. Kasalanan, una. Nanilip. Imbis na nasa gera, nanilip. Pangalawang ginawa niya, pinatawag niya sa Bathsheba sa kanyang kwarto. Nakipag-apit siya. Ngayon, dahil gusto niya si Bathsheba, anong ginawa niya dun sa asawa ni Bathsheba? Pinapatay niya. How so? Nilagay niya sa front line para mamatay. Ano yung naging consequence ng kanyang kasalanan, Pastor? Yung bata namatay. Mas iyak siya ng iyak kay Lord. Nag-fasting pa siya.
Naligtas ba? Hindi. Inani ba rin ba ni David yung mga kasalanan niya afterwards? Yes. Paano? Kasi di ba nakita niyo, Deuteronomy 17:17, huwag kang magagather ng madaming wives for himself, for his heart will turn away from the Lord. Did David's heart turn away from God? Yes. How so? Paano nag-turn away yung heart ni David kay Lord? Nag-gather siya ng madaming asawa. Ano nangyari sa mga kanyang mga anak? Especially kay Absalom. Ano nangyari kay Absalom? Rebelde. To the point na papatayin pa siya. At kukunin yung trono sa kanya. Kasi guwapito rin si Absalom eh. Charismatic din siya eh. Yung kulotero yung buhok niyang malaki. Alam niyo yun? Kaya nga nung habang tinutugis siya ni Absalom, tapos nung napatay si Absalom, iyak siya ng iyak. Sabi ng mga kawal niya eh, parating talaga ito si David, pinapatay na nga siya, iiyakan niya pa. Anak niya eh. Oh, look at this. That is the consequence of sin. Now, kapag tayo ay nagkasala, lalo-lalo na kapag malaki ang pagkakasala, aanihin natin yun. Prepare yourself. Yes, the Lord has saved you, but prepare yourself. If you ask for forgiveness, yes, the Lord has forgive you, but prepare yourself, you will still go through something. Sino po ang, tanungin ko kayo, sino sa inyo yung umani na nakaranas na ng pag-aani? Wala? Ako, malang beses na. I'm telling you. I am no exception. Kaya lagi po sasabihin sa inyo, mainam na maranasan natin minsan in the hard way so that we will not repeat it. Okay? So be careful. Do not let Satan cause you to fall into sin. Dahil kapag ikaw ay nagkasala, aakusahan ka niya sa harapan ng Diyos Ama. At kapag ikaw ay na-accuse ngayon, open na yung buhay mo sa Kanya. Pwede siya manghimasok sa iyo. At ayaw natin yon. Gusto niyo ba yon? No. Of course. We don't want that. So what do we need to do as followers of Jesus Christ? John chapter 15, verse 4. Ito yung favorite natin. Mame-memorize na natin sa kakaulit-ulit ko sa inyo. Okay? John chapter 15, verse 4. Abide in me, and I in you. As a branch, you cannot bear fruit. You cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. Ano yung utos sa atin ng Panginoon? Sabihin natin sa katabi natin, bear fruit. Laksan natin. 1, 2, 3, go. Bear fruit. Magbunga tayo. Ano ang ibig sabihin ng bear fruit? Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, sabi niya dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bear fruit, ibig sabihin dito, i-enhance natin yung gift ng Panginoon sa atin regarding love. Okay? Pastor, paano tayo iibig? Hindi mo iibigin yung kaibig-ibig, iibigin mo yung hindi kaibig-ibig. Kaya sabi ni Lord sa atin, love your friends. Friends? Love your enemies. Pray for those who persecute you. Pray for them. Help them. Kapag nangailangan sila ng tulong, humingi sila ng tulong sa iyo, pagkatapos kanilang saksakin sa likod, sira-siraan. Nasubukan niyong sira-siraan kayo? Masaya ba? Masaya. Okay. Masaya. Okay, ito na yung magiging ugali natin. Kaya sinasabi ng mga tao, siraulo yata itong mga Kristiyanong to eh. Inaaway na sila. Tropa pa nila. Ang pinakamagaling na mag-forgive si Pastor Jan. Bilib na bilib ako kay Pastor Jan eh. Talagang binitray na siya harap-harapan, mamaya kausap niya ulit. Ibig sabihin, dito kasi yung forgiveness.
You release forgiveness. You do not bear grudge. Okay? Do not bear grudge. Kasi ito ay magiging, sabihin natin, sin. And a doorway for the enemy to enter our lives. At ayaw natin yon. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, as believers of Christ, we are supposed to bear fruit. Why do you know why we need to fight against the enemy? Bakit natin kailangan labanan ang kaaway? Because the enemy will disrupt us, stop us, and hinder us from our destiny. The enemy, the devil, will disrupt you, stop you, or hinder you from your calling. Lahat tayo may panawagan. And the devil will try, kapag hindi kanya mapigilan, he will cause delay. Delay, parang delay ng delay. Delay ng delay. Pero ang pinaka-plano niya ay pigilan yung iyong panawagan. Maalala ko, yung mga long time ago, bago-bago pa akong pastor, nung tinuturo ko itong bagay na to, sinasabi nila sa akin, Pastor, ayoko malaman yung calling ko. Bakit? Sabi, tayo malaman, sabi ko. Hindi kasi aatakin ako ng kaaway pag ginawa ko yun. Sabi ko, what's the point? What's the point pa ng buhay mo kapag hindi mo gagawin yung panawagan mo? Because we fear the devil. You know, the Lord is much stronger than anything else. All we need to do is just to stay with Him. Yun lang naman, wag lang tayong lalabas sa kanyang presensya. Kasi ang pinaka-goal ng ating buhay is to do the will of God. Because in your calling, sa inyong panawagan, doon kayo magkakaroon ng success. In this life and the next. Amen? Kaya kapag ginawa nyo yung panawagan nyo ngayon, tinutuloy-tuloy nyo, makikita nyo, doon kayo nagpa-progress. Ngayon, pag hindi nyo gagawin, it's up to you. You want, kaya nga ito yan. Ang maganda po kasi sa parents ko, sa mga magulang ko, hindi nila kami pinilit na mag-ministry. Lagi nila akong tinatanong na anong gusto mong kunin pag magka-college ka na. Ako kasi parang nung medyo bata-bata pa ako, hindi ko alam na, kasi pag nagtrabaho ako, paano si Lord? Parang, paano yung calling ko kay Lord? Pag ginawa ko naman yung calling ko, paano yung pera? Gutom naman kami. Alam niyo yun, ganun yung pag-iisip ko nung medyo bata-bata pa ako. Pero you know what? As I continue to learn the word of the Lord continued to reveal Himself to me. Lagi niya sinasabi, ano yung promise ni Lord? And my Lord will supply all my needs according to His riches and glory. According to whose riches? Whose riches? Your riches? Your bank account? Your job? Your work? No. It's the Lord who blesses us with work. Amen? It is not our work that causes us to be rich. Now that you are in Christ, okay, wag niyong ihalin tulad yung sarili niyo sa mundo. Oras na tinanggap mo si Jesucristo, you are already in His hands. Amen? Kaya pag nagpumilit ka pa rin na magtrabaho sa labas habang ikaw ay magtrabaho, hindi ko naman sinasabing mali magtrabaho sa labas. No? Halimbawa, ako, at least in my case, tinawag akong magpastor. Hindi ako magtatrabaho sa labas. Nagpumilit ako, di ba? Pero God captured me. San? Dito ka. Alam niyo yung batang maliit na, huwag kang pupunta dyan, malalaglag ka dyan, mataas yan. Alam niyo yung gano'n? Hinila ako ni Lord pabalik sa Kanya. Because we're already in His hands. Kaya pag magpupumilit pa rin tayo dun sa mga bagay-bagay na gano'n, hindi na rin tayo magiging successful. Kasi ito po, meron ka ng bahid ng dugo ni Kristo. Ulitin ko
may bahid ka na ng dugo ni Kristo. At oras na ikaw ay nasabi mo at least in one time in your prayer, even in a young age, na sinabi mo, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Listen to me, the world will never bless you anymore. The world, because this world, Satan's world, will never bless you. Kaya kapag halimbawa, yung mga, nakita nyo yung mga ganon, yung Kristiyano sila, tapos pumasok silang mag-artista kasi gusto nilang sumiga. Gusto nilang gawin yung kasikatan nila, pero naging successful ba sila? Hindi. Sino kasi yung artist na yon? I think si Amy Grant. Okay. Long time ago na to. Baka hindi nyo nakilala. Basta Christian artist siya. And pinilit niyang pumasok sa mainstream. Yung sa worldly songs and all. Pero nakilala siya as gospel singer. Hindi siya naging successful. Alam niyo bakit? May bahid na ng dugo ni Kristo eh. You cannot go there. Kaya, ito sasabihin ko sa inyo, you're already safe. Kaya wag na kayo magpunta doon. Diretso na kayo kay Jesus. Amen? Wag na tayo magpumilit. Dahil sa mga kabataan, lahat ng mga bata dyan, magsabi ng amen. Okay. 3 lang yata yung bata natin. Okay. Anyway, let's continue. Kaya nga ito, why do we need to fight against the enemy? Because Satan always disrupt and hinder us in our calling. Daniel, buksan natin yung Bible natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 10. Verse 12 hanggang 14. Okay? Sabi niya dito, then he said to me, do not be afraid, Daniel, for the first day that you have set your heart on understanding, and understanding this and humbling yourself before God, your words were heard. And I have come in response to your word. Tingnan to sa verse 13. But the prince of the kingdom of Persia, withstanding me, parang withholding or stopping me for 21 days. Then behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for he had been left there with the king of Persia. Now that I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days. For the vision that pertains the days yet future. Para kasi ganito nangyari, si Daniel received a revelation from the Lord. Na-distress siya. Parang, Lord, ano ito? So he was so distressed, he fasted and prayed and asked the Lord, Lord, help me to understand. Help me to understand. Pero, nakita niyo, sabi ng angel sa kanya, sinagot ka na ng Panginoon nung unang araw pa lang. Pero pinigilan ako ng Prince of Persia. Anong ibig niya sabihin ng Prince of Persia? Ito yung binasa natin kanina. Okay? Rulers yun. Isa sa mga rulers. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, and against rulers of darkness of this world. Look at this. So when we pray, Satan also sends disruption o hindrance to our prayer. Ang tanong ngayon, ito yan ang tanong ngayon, hinihinder ka ba ng kaaway o tinitest ka lang ni Lord? Dalawa lang yan Are you being hindered or are you being tested? You will know that you are being tested if you have not followed the Word of God completely just yet. You know that you are being hindered if you are doing the will of the Lord all throughout your life, following His Word by the book. Application sa buhay mo. But yet, hindi pa rin sinasagot ni Lord ang panalangin mo. Maybe you are being hindered. We do not know. Kaya nga kailangan natin maging discernful dito sa bagay na ito Ngayon,
alam mong tinetest ka ni Lord, lalo na kapag meron ka mga habitual sin. Tinetest ka ni Lord. Okay? Pag mo lokohin yung sarili mo, Lord, I rebuke the devil. I rebuke the devil. Tapos mamaya-maya, gagawin mo yung kasalanan mo. No, no, no. Hindi binibigay sa'yo ni Lord kasi hindi ka handa. Yun lang yun. Okay? Pero kapag you are living by the book, by the word of the Lord, you're doing His will, you have a ministry, tinatakbo mo yung mga bagay-bagay, pero hinihinder ng kaaway yung kasagutan sa panalangin mo. Ibig sabihin, the devil is trying to stop you. Okay? So what we are praying for, at least in this church, no? Pag pinagpipray natin dito sa simbahan natin is that the Lord will supply our needs according to His riches and glory, so that we could continue to build the ministry. Lagi ko nga nirereklamo sa Panginoon, Lord, sabi ko, tingnan mo naman yung church mo, Lord. Bumibigay na, Lord. It's been how many years? Ilang years na po ito? Tagal na ito, di ba? Yung mga iba, hindi pa pinanganak. So ngayon, malalaki na kayo. Di ba? By the way, 2010 ako nag-start na magpastor dito. And it was long time ago. Ano nang year ngayon, di ba? Ilang years na, di ba? 2010. That's, yung iba sa inyo, pinanganak pa ng 2010. Sino? Okay. Alam niyo yun, tingnan niyo ito. Minsan ka nagpe-pray ako kay Lord, Lord, sabi ko, ang gagawin natin dito, Lord, inaanay na, nagka-crack na, baka mag-iba pa ito, Lord. Alam niyo yun, I was asking the Lord na may provide. Kaya nga, ang prayer ko sa Panginoon na, alam niyo yun, I am actually done with praying na God will use somebody else. Lord, may you use the rich people to bless us so that we could build your... I'm done with that. Alam niyo ang prayer ko, Lord, you come yourself. Pumunta ka, Panginoon, nung sinabi mo kay Abraham, ikaw mismo ang pumunta. Pumunta ka, Lord, nung sinabi mo kay Gideon, ikaw mismo ang pumunta. Lord, nung nangungusap sa iyo si Jacob, ikaw mismo ang pumunta. Hindi ko naman dinidisregard yung tulong ng ibang brethren, no? If they really wanted to help. But you see, ito kasi yung napansin ko, no? Share ko kayo ng konti, no? Para malaman nyo yung situation natin. Alam nyo po, may mga kaibigan tayong mga Amerikano sa States. And they really wanted to help. And they have money. I'm telling you, they have money. But for some reason, meron tayong account sa church. Actually, meron tayong account sa school American Bank. Nawala. Nag-close. So dati doon nagpapadala si Papa Roy so that we could use it here. But right now, wala na yung account na yun. Kaya sabi ng mga kaibigan natin, mga Amerikano, sabi nila sa akin, sila Brother Brian, sabi nila sa akin, Al, sabi nila, we cannot send money, big money to you in a private account because it's going to be questioned. Dapat talaga foundation account. Financial account. So for short, hindi sila makapagbigay. No? Sabi ko naman sa Panginoon, Lord, you have caused this. Alam ko may dahilan ka. Kaya Lord, sabi ko, kasi sinubukan naman naming ayusin, pero talagang wala na eh. Wala na eh. Pero ang sa akin na lang, sabi ko, Lord, alam ko may dahilan ka, so let your will be done. Maybe the Lord is teaching us how to handle what we can. Now, listen to me. Maybe the Lord is teaching us how to handle these little things so we can only help those who are, sabihin na natin, yung mga taong dapat tulungan. Bakit, Pastor? May mga tao ba dapat na hindi tulungan? May mga taong dapat na hindi tulungan. I'm telling you, hindi mo dapat ibigay lahat. Tingnan nyo ito. Pastor, biblical ba yan? It is biblical. Look at Joseph. Tingnan nyo si Joseph.
Kapag nung unang dating ng kanyang mga kapatid sa Egypt, sinabi niya, "Uy, Joseph ako, big time na ako ngayon. Let's go here. Dito na tayo titira. I am the prime minister." Sabi niya, kaya kong bilhin lahat ng, gusto niyo ng lupa, gusto niyo ng bahay, bibigyan ko kayo. Yun ba yung sabi ni Joseph? No. What did he do? He tested his brothers if they are ready, if they have a changed heart. Because if you give something to people whom not, sabihin na natin, hindi sila ready tanggapin ang biyayang yon, that will destroy them. Tama? Tama ba? So, Pastor, okay lang mag-test bago tumulong? Yes. Kaya like ko sinasabi sa office, sa school, bago tayo mag-sponsor, let us test. Makinig kayo sa akin ngayon para hindi kayo nagre-reklamo balang araw na, ito, pagtas mo tinulungan, dami reklamo. It's because, alam mo yun, binigay mo lang yung tulong na hindi mo sila sinubukan. Hindi sila handa. Okay? Kaya alam mong payaman ka na, okay, lahat ng mayaman, magsabi ng amen. Sigurado kayo, ha? Hindi porke umiyak sa inyo yung kamag-anak nyo humihingi ng tulong, tutulong kayo kaagad. Subukan nyo muna. Kasi, ang problema kasi sa ating mga Pilipino meron tayong hero syndrome. Hindi totoo, di ba? Hero syndrome, pag may kailangan niya ng tulungan natin, kawawa, di ba? Kaya lahat tayo nanonood ng mga vlog na nagtumutulong sa mahihirap, di ba? Tapos nakikiiyak tayo, dodonate tayo sa GCash. I mean, there's nothing wrong with that. Problema lang sa atin, meron tayong hero syndrome. Not everyone needs saving. Okay? Yes, you help them when they need help. Pero, i-discern nyo muna kasi baka hindi pa sila ready sa tulong nyo. Kaya kadalasan, kahit na may pera ako, ang ibibigay ko lang tulong, yung alam kong kayang i-handle ng tao. Tama? Lalo na kapag sila yung lumapit sa akin. Pero ito, makinig kayo mabuti. No? Di ba sinabi ko po sa inyo, meron akong tinatabi at least sa sweldo ko, may tinatabi akong part na para sa charity. Yan kay Lord yan. Sabi ko kay Lord, sa'yo yan. Kailan mo bibigay? Kanino mo bibigay? Bahala ka. Nakwento ko ito yata kahapon. While I was driving one time, galing ako nagpagupit. Sabi ng Panginoon sa akin, tabi mo yung sasakyan. I heard Him really, really loud. Son, tabi ka muna, mag-hazard ka muna saglit. Sabi. Hazard ako. Doon lang ako sa tabi. Hintay ako. 5 minutes na. Sabi, Lord, anong gagawin ko dito? Maghintay ka lang, anak. Sabi niya. So after 10 minutes, sabi niya sa akin, anak, ilabas mo yung pera this amount. Sabi niya. Okay, Lord. Sabi niya. May tutulungan ako siguro. Yun medyo na ano ko na eh. Tapos nagtitingin-tingin ako sa labas, baka may tutulungan ako. Tapos tinuturo ko pa sa Panginoon, Lord, yun ba? Anak, maghintay ka. So I waited for the Lord. Until meron akong nakitang babae, umiika-ikang ganon. Nakita ko palang naluhan ako. Then the Lord asked me to give a certain amount. I did not question God. Lord, pera mo yan. Bibigay ko ba lahat, Lord? Sabihin mo lang. Sabi niya sa akin, kunin mo to lahat. Labas ka sa sakyan mo, ibigay mo sa Kanya. At pagkabigay ko ng pera, alam niyo yung kung paano siya magsalita? Salamat po kuya ko. Kailangan ko po talaga ito. Sabi talaga, alam niyo, lumuluha ako sa daan. I'm telling you. Sabi ko, Lord, thank you for using me. That's why when the Lord asks us to give, we do not ask questions. Kasi leading na ni Lord yun eh.
Pero kapag may mga lumalapit sa atin, test them. Because not everyone needs saving. Kailangan natin silang subukan kasi yung iba baka ayaw naman magpatulong, tinutulungan natin. Ibig na magtiwala sila sa Panginoon, nakikita nila na meron silang hingin ng tulong. Huwag tayo maging hero. Meron akong kaibigan po sa Singapore, tapos meron siyang, kakilala ko rin, si Pastor Anabo sa Cebu. Kasi yung mga kaibigan ko, philanthropist din. Pagdating nila talagang bigay dito, pabigay dyan. Ganyan. Pag may kawawa, ganyan. Tapos sabi ni Pastor, sabi niya ganyan, Sister, sabi niya, wag mong ibigay lahat. Ayokong tingnan nila kayo parang Kristo. So, sa tuwing darating kayo, lahat tinutulungan nyo. Alam nyo naman ito, may kaya sila, wag nyong ibigay lahat. Sabi niya. Ibigay nyo lang yung kaya nilang hawakan. Kasi tuwing na lang nakikita nila kayo, ang mukha ninyo sa harapan nila, pera. Yun yung ayaw ni Lord. Okay? Kaya ihanda ninyo na. Sinasabi ko sa inyo to kasi yayaman kayo. Yung unang amen ng totoo, sinasabi ko sa inyo. Hindi ko nag-amen, bahala kayo. Diba? Salamat sa 3 bilyonaryo. Diba? Ihanda nyo yung sarili nyo because there will come a time that you will be in this position. Amen? So, people of the Lord, as followers of Christ, we are supposed to pray against the work of the enemy. Are you being hindered? Or is it that the Lord just testing you out? Sinusubukan ka lang ng Panginoon para mag-step up sa higher calling. Sabihin na natin, so to speak. No? Now, what are you praying for right now? Sa buhay natin, ano yung pinapanalangin mo sa Panginoon na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot? Are you being disrupted? Are you being hindered? Or are you being tested? Only you can answer. Ngayon, if you are being tested, ibig sabihin, Lord, saan pa bang salita mo akong hindi sumusunod? You ask the Lord. Mangusap ka sa Panginoon. Now, kung alam mo namang ginagawa mo in full conviction with the conviction of the Holy Spirit that you are doing the will of God, pero still the Lord doesn't answer you, I bet you are being hindered. Hindered by the enemy. So anong gagawin mo? You pray against it. We wrestle. Kaya nga ito, basahin natin no? Sa 2 Timothy chapter 1, verse 6 hanggang 8. This is why that sabi ni Lord dito, sulat ni Paul, that is why I remind you to fan the flame, the gracious gift of God, the inner life and the special endowment, which is in you to the laying of your hands, and whose with those of the elders at the ordination. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in calm and well-balanced mind and self-control. Look at these people of God. God has given you power. May kapangyarihan ka. We are supposed to use it. Okay? Matthew 18:18. Basahin natin ng mabilisan kasi ito yung kapangyarihan binigay sa atin ng Panginoon. I assure you, and most solemnly say unto you, whatever you bind or forbid or declare that to be improper or unlawful on this earth shall have already been bound in heaven, and whatever you loose, whatever you permit, declare lawful on the earth, shall have already been loose in heaven. So kung ano yung gagapusin natin dito sa lupa ay para na rin nagapos sa langit. Kung ano yung ilulus natin dito sa lupa, para rin na rin natin inulus sa heaven. So parang ang ano dito is we continue to pray and to pray against the enemy.
If the devil is hindering you, you pray to the Lord. Lord, is the devil hindering me from the prayer? Sasagutin naman kayo ni Lord. And if the Lord answers you yes, you pray, sasabihin ng Panginoon, you pray against the devil. So that the Lord will send His angel. Tingnan niyo si Daniel. Nag-fasting siya for 21 days. Sabihin natin 21 days. Sino dumating? Si Angel Michael. Baka pag nag-fasting lang tayo ng 3 days, ang padadala niya lang yung maliit na angel. Hindi naman siguro, no? Joke ko lang yun. Hindi biblical yun, no? Joke lang. Para tumawa lang po kayo. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo dito is, we pray to the Lord. You ask. So like Jesus, ang kailangan lang po natin gawin is to remove the enemy from our way. Alam niyo yung doon sa nakasulat sa sino nga? Basahin ko na. Pero ikukwento ko na lang po mabilis kasi medyo oras na tayo. Sa Matthew chapter 8 verse 28 hanggang 34, sa Luke chapter 8, 26 hanggang 37. Ito po yung story nung kay Legion. Alam mo yung story nung kay Legion? Na kung saan, sabi niya dito, and he came to the other side in the country of Gadarenes. And a demon-possessed man confronted him in coming out from the tomb. They were extremely violent that no one could pass by that way. If no one could pass by that certain way, ibig sabihin, the devil is hindering that place. Pero nung dumating si Jesus, kinas out niya yung mga demonyo sa mga napunta sila sa baboy. Mga baboy nagpakamatay sa dagat. Ang nangyari, na-delivered yung dalawa. At yung mga tao doon, parang ano pa sila, medyo windang sila sa nangyari. Kaya umalis kayo dito, pinaalis nila si Jesus sa yung mga disipulo nila. Pero afterwards, the next story, when Jesus went back, yung demon-possessed, siya yung nag-evangelize sa buong part ng island na yon. Kaya pagdating ni Jesus, doon pa lang sa shore, sinasalubong na sila. Okay? Because Jesus cleansed the way so that there will be deliverance and blessing not only for the delivered demon-possessed, but also for the rest of the city. So you and me are supposed to cast the devil out. Ito yung magiging mission natin, okay? Ito yung magiging conclusion natin. You need to abide in Jesus. You need to bear fruit, secondly, and fight against the devil. Yun lang yung point ng pinagpipreachan natin ngayon, pinag-uusapan natin. Abide in the Lord Jesus Christ, abide in His Word, bear fruit. And as you bear fruit, the devil cannot condemn you or accuse you. Walang pwedeng i-accuse sa iyo yung kaaway. Kaya kung alam mo ngayon may ma-accuse pa sa iyo yung kaaway, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo. Kailangan mo lang gawin, magbago ka. Ibig sabihin, sundan mo yung sinasabi ng Panginoon. Wholeheartedly. Walang grudge or walang ano. Pastor, mahirap naman kasi wala naman pong madali sa buhay. Kaya gawin lang natin kung yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Pag ginawa mo yan, sinasabi ko po sa inyo, God will deliver you. Deliver you from sickness, deliver you from financial debt, deliver you from relationship, promotion, and everything else pertaining this life and godliness. God will actually bless you. Ngayon, even if we ask the Lord, Lord, bless me, bless me, bless me. But if the devil can still accuse us of our sins, wala. Kaya nga ito po, sabi ko po sa inyo, halimbawa sa household ninyo, lalo na po sa mga fathers, iisa lang yata yung father, dalawa yung father na, apat na pala yung fathers natin. Lalo sa mga fathers, I'm telling you, you follow, be the priest of your own house. Ibig sabihin, kayo ang magtuturo ng Bible sa bahay.
kayo ang magtuturo ng Bible sa bahay. Kayo ang mag-i-implement nito. Dahil kapag na-implement niyo ito, makikita kayong may isang anak o yung asawa niyo hindi sumusunod, i-correct ninyo. Amen? Kasi kapag hindi niyo ito yung gagawin, magiging, sasabihin ng ibang mga mister, alam niyo, ewan ko ba, lalo na yung mga bagong generation na tatay, hindi, si mother na lang, si mami na lang mag-aaral ng Stop! Yun yung ideal mo. Okay? Pero ang ideal ni Lord is, Father is the priest of the house. Be an example. Pag may nakikita kang hindi tama, idiretso mo. Dahil pag hindi mo yung gagawin, hindi mo i-correct, papasukan kayo ng kaaway. At alam nyo, sinong unang titirahin sa loob ng bahay? Yung pinaka-weakest link sa pananampalataya. Ulitin ko yung pinaka-weakest link. Pastor, okay lang to pag 3 family lang kayo, halimbawa, nanay, tatay, tas anak. Okay? Pero pag sino sa inyo yung extended family sa isang bahay? Yan ang problema. Pastor, sino yung priest doon? Sino yung priest doon, Pastor? Makinig kayo mabuti. Gusto yung biblical aspects, mga may asawa? Lahat ng may asawa, sabi ng Bible, if you get married, you are to go out from your mother and father's house. Pastor, di pa namin kaya. Kanino kayo susunod? Sa magulang. Tama? Nanay. Tatay. Pag wala ng tatay, si nanay. Okay? As long as nakatira kayo sa bubungan nila, sila ang masusunod. Amen po? Pastor, hindi po Kristiyano nanay, tatay ko. Paano po yan? Ikaw ang priest. Hindi po nila ako pakikinggan. Pakikinggan ka nila kapag may pera ka. Tama? Kaya sabi ko po sa inyo, bilang isang lalaki, kapag ikaw yung lamon ng lamon lang, tas wala kang binibigay, walang respeto sa iyo ang pamilya mo. Pero kapag ikaw yung nagdadala ng pera para pakainin lahat, I'm telling you, rirespetuhin ka nila. So be responsible. Okay? Wag po natin tatanggalin yung totoong ordination ng family. Okay? Wag nating iibahin. Na si nanay ang nagtuturo, si tatay yung nakikinig lang. No. Father is the priest. Amen? Ayusin po natin yung ating mga buhay. Kaya gusto ko lang po i-address ito so that we could live in accordance to the word by word. Hindi tayo yung gumagawa ng ideal. Hindi, kasi ito na yung ng mga Pilipino. Bahala kayo. Kung gusto nyo pa rin pagpatuloy yan, bahala kayo. Naturo ko na. Pag di pa rin kayo natuto, that's on you. Okay? But right now, I believe that we all learn. Lahat ng natuto. Sige po, lahat tayo makakatayo na. Let's just give thanks to the Lord. At ipag-pray po natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako na gampanan ang inyong kalooban sa aking buhay. Lord, tulungan niyo po ako na naway sa lahat ng aking ginagawa, ikaw ay mapapurihan. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon, ang aking pamilya. Dalangin ko po na ako'y inyong protektahan habang inaayos ko ang mga bagay-bagay. We pray, O Lord God, na may you just bless us, Lord, our in, our out, our family, our lives. We just commit them to you. Now let's pray this wholeheartedly, okay? You ask the Holy Spirit, Holy Spirit, guide me into all truth and righteousness. Help me to abide in the Word of God. Help me to abide in Jesus that I may not lose my way. Do not just let me listen, but let me do it. Lord, I am weak, but I know, Lord God, that you are strong in me.
So I pray, Lord, in Jesus' name, let your power be revealed in me. Marami pong salamat sa araw na ito. Kami inyong pagpalain. We just give you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.